Likas na sa mga sundalo, lalo na noong unang panahon, na sa tuwing sasapit ang dilim ay may inumang nagaganap sa mga kampo. "Sarhento, saan kaya tayo makakahanap ng ating pulutan ngayong gabi?" tanong ni Kapitan Samuel. "Kap, si Andong po ay may dalang regalo para sa inyo. Naroon na po sa likuran ng barracks. Sinisimulan na pong linisin ang kanyang dala. Tiyak po na matutuwa kayo dahil paborito nyo ito." Buong pagmamalaking tugon ni Sargento Robles sa tanong ng kanilang kapitan. Paboritong pulutan ng kapitan ang karne ng aso. Hindi pa ipinagbabawal ang pagkatay nito noong panahong 1980s sapagkat hindi pa napagtibay at naamyendahan ang batas na nagbibigay proteksyon para sa mga hayop. Malaya pa ang bawat mamamayan na manghuli ng aso kahit lantaran. Sa gitna ng inuman, nagiging paksa ng usapan ng mga sundalong nasasakupan ni Kapitan Samuel ang tungkol sa mga anting-anting. "Narinig po ba ninyo yung nangyari kay Armando? Tinambangan daw kanina sa may tumana habang nagpapastol ng kanyang baka. Isang grupo di umano ng mga taong labas ang may pakana nito. Inubos ang isang magasin ng Armalite. Tumigil lamang ang namaril nung dumating sina Teniente Ruben sa pinangyarihan. Sila ngayon ang nakipagpalitan ng putukan sa mga rebelde. Nalagasan ng ilang mga tauhan ng kalaban at swerteng walang masamang nangyari sa ating mga kasamahan. At ang pinakamalupit nito, ni wala man lang galos na tinamo si Armando." Salaysay ni Sargento Robles. Baka naman hindi na sa pool si Andong, kaya sumablay ang tama?" tanong ng kapitan. "Naku Kap, kitang-kita daw ng mga kasama ni na Teniente Ruben dahil naaktuhan nila ang pangyayari," ani Sargento Robles. Hindi kumbinsido si Kapitan Samuel kung talagang totoo ang sinabi ni Sargento Robles. May agam-agam siyang sadyang hindi tinamaan si Armando o Andong dahil hindi ito nasapol ng bumaril sa kanya. Ngunit paanong hindi ito tatamaan? Gayong Armalite ang ginamit para dito na hindi kalayuan ng distansya at nirapido ito. Pagdududa ni Kapitan Samuel. Naging palaisipan sa mga sundalong nakakaalam sa pangyayari ang naganap kay Andong at naging paksa ito ng usap-usapan sa kampo. Isang araw, nagtagpo ang landas ni na Kapitan Samuel at Andong na nooy kakalusong lamang mula sa bundok. "Andong, balita ko'y tinambangan ka raw ng mga taong labas. Pakidetali mo nga ito sa akin. Paanong hindi ka tinabla ng Armalite?" tanong ni Kapitan Samuel. Kap, siguro hindi ko pa oras at sadyang iniadya ko ng nasa itaas upang hindi ako mapahamak, tugon ni Andong. "Sus, masyado ka pang pahambol. Aminin mo na kasi sa akin na meron kang anting-anting. Pero bago mo ako mapaniwala, kailangan ko muna ng pruweba," pangumbinsi ni Kapitan Samuel. Kapitan, para maniwala ka, kailangan natin tong subukan." "Andong, maaari ko bang hiramin ang iyong medalyon?" sabat ni Sargento Robles. Kwan po sir. Ito pong aking daladalay, hindi ko po ito maaaring ipagmayabang. Ginagamit ko po ito sa kabutihan at hindi sa ano paman," tutol ni Andong. "Andong, kailangan ko lang malaman na hindi ka sinungalingan at kayabangan ang naganap sa iyo kamakailan. Kahit ngayon lang, Andong. Maaari bang makiusap sa iyo?" Pakiusap ni Sargento Robles. Bumuntong hininga si Andong at nag-isip saglit. Ngunit sa bandang huli ay pumayag din ito. Kinalas niya sa pagkakatali ang alagang aso sa kampo. Maamo ang asong ito
at nahahawakan ng mga taong pamilyar sa kanya, lalo na si Andong. Hinubad niya ang kanyang medalyon at isinabit sa leeg ng aso at sabay nagwika. Kapitan, kayo na pong bahala. Subukan niyo ito kung sa inaakala niyong tama lamang para makumbinsi kayo. Malungkot na saad ni Andong. Agad na ikinasa ni Kapitan Samuel ang kanyang Armalite at itinutok ito sa aso na buong yabang sa pag-asinta. Puno ang magasin nito at ewan ko lang kung makakalibre ba ang kawawang aso. Kung sakaling tatamaan ni Kapitan Samuel ang aso, nakahanda na ang mga rekado nito. Nanginginig ang kamay ni Andong na ikinabit sa leeg ng aso ang medalyon. Nakatingin lamang ang aso sa kanya habang iwinawagwag nito ang buntot. Wala itong kamalay-malay sa peligrong magaganap. Samantala sa isip ni Andong, kampante siya at lagayan loob na hindi mapapahamak ang aso dahil malaking kanyang tiwala sa kanyang anting-anting. Nang walang ano-ano'y sunod-sunod na putok ang pumailan lang sa ere. Pinagbabaril na pala ng kapitan ang aso. Alam niyang nasapul niya ito sapagkat kahit minsan hindi pa siya sumasablay sa pamamaril. Isa siyang sharpshooter at ito ang dahilan kaya mabilis umangat ang kanyang ranggo. Bawat misyon kasi nila laban sa mga rebelde, tagumpay dahil sa taglay niyang galing sa pag-asinta. Ngunit, ang buong akala ng kapitan ay nasapul na niya ang aso at bumagsak na ito. Ito pala'y isang pagkakamali dahil nanatiling nakatayo pa rin ang aso at buhay na buhay. Biglang kumaripas ng takbo ang aso. Sinundan ito ng grupo ng kapitan, hindi dahil kukunin nila ang medalyong suot nito, kundi dahil itutuloy nila ang naunsyaming plano na gawin itong pulutan. Mabilis na tumakbo ang aso na patuloy sinundan ng mga sundalo. Nagtaka sila nang biglang pumasok sa loob ng simbahan ang kawawang aso. Ito ay tuloy-tuloy patungo sa altar ng simbahan. Pagdating ng aso sa harapan ng altar, bigla itong lumuhod na animoy tao na nanikluhod sa harapan at nagmamakaawang nagdarasal. Nakatungo ang ulo nito na mapapansin ang lungkot ng kanyang muka. Napansin din ng kapitan na may umagos na luha sa mga mata ng aso habang unti-unti niya itong nilalapitan. Biglang may parang kumurot sa puso ng kapitan at nahabag sa aso. Diyos ko, patawarin po ninyo ako. Matagal na rin pong panahon na nakalimot ako sa inyo. Kung hindi dahil sa asong ito, hindi ako nakapasok sa inyong tahanan. Patawad, Panginoon. Hagulgol ng kapitan na buong pusong nagsisisi sa ginawa. Pagkatapos ng pangyayari, natuto ang mga sundalo na sakop ng kapitan. Napag-isipan nilang titigil na sila sa paghahunting ng mga aso upang gawing pulutan. Mula noon, kahit minsan, hindi na rin tumikim ng karne ng aso si Kapitan Samuel. Ipinagkaloob na ni Andong kay Kapitan Samuel ang kanyang medalyon dahil alam niya sa kanyang sarili na mas kailangan ito ng kapitan, lalo na sa panahon ng labanan. Hindi lamang sa pakikipaglaban sa mga rebelde na patunayan ng kapitan ang bisa ng medalyon, kundi sa iba pang uri ng mga nilalang. Minsang nalasing lahat ang mga tauhan ni Kapitan Samuel sa kampo. May naulinigan siyang kaluskos sa kanilang bubungan. Ang buong akala ng kapitan ay kalaban ito na nagmamanman sa kanila. Agad niyang inihanda ang kanyang sarili.
Kinuha niya ang kanyang revolver na nakapatong sa gilid ng kanyang higaan. Pinuno din niya ng bala ang magazine ng Armalite. Mahimbing na natutulog ang mga sundalong lasing habang abala ang kapitan sa ano pa mang mangyayari. Nakaantabay na siya sa susunod na gagawin kung sakaling aatakihin siya ng kalaban. Biglang uminit ang medalyon sa leeg ng kapitan. Noon lamang niya ito naramdaman. Nagtataka siya dahil hindi niya ito nararamdaman sa tuwing may engkwentro siya laban sa mga rebelde. Ngunit bakit ngayon nagkaganito ang medalyon? Aray! Ang init nitong medalyon! Anong panganib bang nagbabadyang nag-aabang sa akin? Bulalas ni Kapitan Samuel sa sarili. Patuloy ang kaluskos na naririnig ni Kapitan Samuel sa may bubungan at kasalukuyan na itong gumagapang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nagtatahip sa pagkalabog ang kanyang dibdib sa kabila ng kanyang katapangan. Hindi siya umaatras sa anumang labanan kahit hanggang sa huli. Handa siyang mamatay at magpakamatay para sa bayan. Kasabay ng kaluskos ay naririnig ng kapitan ang mahinang wari bulong na wak, wak, wak. Isa palang aswang ang nasa bubungan nila. Marahil panahon ng tagutom sa angkan ng mga aswang na ito kung bakit walang takot itong lumusob sa kampo ng mga sundalo. Maya-maya pa'y tumingala si Kapitan Samuel. Saktong iwinahing ng wakwak ang bubong na nipa o sasa. Kitang-kita niya ang naglilingas na mga mata ng aswang na halos lumuwa na. Tsaka lang napagtanto ng kapitan na kaya pala sila dinalaw ng aswang na ito dahil kasalukuyang nasa kampo ang kanyang buntis na misis at katabi niyang mahimbing na natutulog habang nakatihaya ito at walang kumot. Naiinitan kasi ito kaya halos walang takip ang katawan. Nakaladlad lamang ang kanyang kabuuan. Para itong nangaakit sa aswang na isang mabangong hinog na langka. Digna! Gising! May wakwak sa bubungan natin! Pabulong na wika ng kapitan sa asawa. Parang mantikang natutulog ang asawa ng kapitan. Ilang tapik pa ang kanyang ginawa hanggang sa pumihit ito at naalimpungatang nagtanong. Darling, napano ka ba? Bakit gising ka pa? Matulog pa tayo, antok na antok pa ako. Wika ng asawa ni kapitan. Shh! Tugon ni Kapitan Samuel. Sabay turo sa bubong na sinundan naman ang tingin ng kanyang asawa. Sisigaw sana ito ngunit pinigilan ng kapitan. Natatakot ngunit bumangon si Digna at dinampot ang kanyang nakasabit na bag. Kinuha niya mula rito ang isang bote na may langis pangontra sa aswang. Agad niya itong inilabas at binuksan ang takip. Binuhusan niya ng kaunting langis ang kanyang palad. Nang iangat na ni Digna ang suot na pang-itaas, lumantad ang kabuuan ng mabilog niyang dinadala sa sinapupunan na lalong kaakit-akit tingnan para sa mga aswang. Nakakapanghilakbot ang sumunod na pangyayari. Sobrang natakam ang aswang na nooy nakasilip lamang sa ginawang butas ng bubong na sasa. Lalo itong naglalaway at agad na iniluwa ang parang manipis na sinulid mula sa bibig. Natigilan si Kapitan Samuel sa nasaksihan. Pakiwari niya, siya'y nahipnotismo at di makagalaw sa kinaroroonan. Darling! Manganganak na yata ako! Aray! Ang sakit na ng tiyan ko! Tulungan mo ako! Pagmamakaawa ni Digna na nabitawan ng langis na hawak at sapo-sapo ang sinapupunan. Samantala,
Mula sa kinaroroonan ni Andong sa kabilang kubo ng kampo, hindi siya mapakali. Napakaalinsangan ng kanyang pakiramdam. Nahihirapan itong huminga sa sobrang init. Napabalikwas siya sa pagkakahiga at bumangon. Tinungo ni Andong ang batalan ng kubo kung saan naroon ang nakaimbak na tubig. Agad itong nagsalok ng isang tabo at ibinuhos sa kanyang muka. Nang makapagpunas, may naaninag siya sa bubungan ng kinaroroonan ng kubo ni na Kapitan Samuel. Teka, tao yung nasa bubong ni na Kapitan ah. Malamang aswang to. Nariyan pa naman ang buntis na asawa ng kapitan. Delikado to, wika ni Andong sa sarili. Hoy aswang! Huwag mo nang ituloy ang ginagawa mo! Bumaba ka riyan! Kung ayaw mong mapahamak ka! Kilala kita, 10 ng iyong lahi! Nagkakamali ka ng tinalo! Sigaw niya sa aswang. Nagitla ang aswang sa narinig at wari na intindihan ang sinabi ni Andong. Agad itong tumalon sa kinaroroonan at pagbagsak sa lupa ay nag-anyong itim na pusa ito. Nagtungo ito sa kakahuyang bahagi ng kampo at agad naglaho sa karimlan. Hahabulin sana ni Andong ang tumatakas na aswang, ngunit naalala niya ang asawa ni Kapitan Samuel. Kapitan! Kapitan! Anong nangyayari dyan? Palahaw ni Andong sa labas ng kubo. Narinig ng kapitan ang sigaw ni Andong, kaya bigla itong nahimasmasan. Tiningnan niya ang kanyang asawa na namimilipit sa sakit at nang masdan nito ang binti ng kanyang asawa, umaagos ang sariwang dugo mula rito. Andong! Pumasok ka! Tulungan mo ako! Dalhin natin ang aking asawa sa pinakamalapit na ospital! Tarantang wika ng kapitan. Bumungad kay Andong ang nanghihina na asawa ng kapitan nang itulak niya ng malakas ang nakasaradong pinto. Awang-awa siya rito. Agad niyang binuhat ang buntis at isinakay sa harapan ng 6x6 na truck ng mga sundalo. Tawagan mo si Sargento Robles upang magmaneho! Atas ng kapitan. Agad namang tumalima si Andong at mabilis na bumangon ang sarhento pagkagising. Hindi na ito nagtanong. Tinungo nila ang truck at mabilis niya itong pinaharurot ng takbo. Mabuti na lamang, nasa bungad lang ng bayan ng pampublikong ospital. Ipinasok nila sa delivery room ang buntis at walang sinayang na oras ang 2 midwife na naroon. Tuwing gabi, 2 midwife lamang ang naiiwanang naka-duty sa ospital na yon. Saka pa lamang dumarating ang isang doktor at ilang mga nurse sa bayang yon kinabukasan. Palibhasa probinsya at maliit lamang ito na ospital, kung kaya iisang doktor lamang ang meron sila. Ligtas na nailuwal ni Digna ang isang malusog na sanggol na lalaki. Kapitan Samuel, ipasuot mo muna sa iyong sanggol ang medalyon nang sa gayon ay magiging ligtas siya. Babalikan siya ng aswang na lumusob sa inyo nung nakaraang gabi. Naghihintay lamang ito ng tiyempo. Paalala ni Andong sa kapitan. Agad na tumalima ang kapitan, alang-alang sa kapakanan ng anak. Pagkalabas ng kanyang mag-ina, inihatid niya ang mga ito sa syudad upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Pagdating sa kanilang tahanan, naroon na pala ang tiyuhin ni Digna na isang albularyo. Nalaman niyang tungkol sa pangyayari. Naglagay ito ng pangontra sa paligid ng bahay. Nang sumunod na araw, agad bumalik sa kampo ang kapitan. Habang nasa daan, tinambangan ito ng mga rebelde. Pinaulanan ng bala ang sinasakyan nito. Binawian ng buhay si Sargento Robles na agad na sapul sa sentido. Samantalang kapitan, wala man lang kagalos-galos. Mabuti na lang, isunuot niya ulit ang medalyon bago umalis ng bahay.
Kampante na kasi siya dahil hindi pababayaan ng kanilang tiyuhin ang kanyang mag-ina. Gumante ng putok ang kapitan sa mga kalaban. Kahit lumantad pa siya, ay hindi siya kabado sapagkat subok na niya ang kanyang anting-anting. Nagapi ng kapitan ang mga kalaban at nagpatuloy ito sa pagmamaneho. Sakay ang wala ng buhay na si Sargento Robles. Mula noon, pinangingilagan na ng mga taong labas ang kapitan dahil kumalat ang balita na hindi ito tinatablan ng bala. Samantala hindi na ulit naliligaw sa kampo ang wakwak na minsang umatake sa kanila. Natakot siguro sa babala ni Andong.